Alam niyo yung kaba na baka bukas, pagising mo, biglang nagtaas na naman ang presyo ng bilihin dahil lang may gulo sa ibang bansa? Well, pag-uusapan natin ngayon kung paano sinubukang protektahan ang budget ng 110 milyong Pilipino mula sa isang pandaigdigang krisis na parating. Yan ang tanong, di ba? Parang ang layo-layo ng gera pero bakit biglang damay pati yung paborito nating instant noodles? Paano nga ba nangyayari na ang isang problema sa ibang bansa ay direktang tumatama sa ating mga kusina? Aalamin natin yan. At ganyan kabilis ang mga pangyayari. Wala pang isang buwan. Tingnan nyo to. Nagka-atake lang noong February 28, tapos pagdating ng March 16, may kasunduan na agad para sa price freeze. Ganyan kabilis kailangang kumilos. Kasi kung hindi, ramdam agad natin sa bulsa ang epekto. At dito na nga nag-uugat ang lahat. Kasi kapag tumaas ang presyo ng krudo, hindi lang pamasahe o gasolinang apektado. Lahat yan may chain reaction. Mula sa pagtransport ng sardinas, sa kuryente para sa pabrika ng kape, hanggang sa delivery ng sabon na ginagamit natin. Lahat yan damay. Okay, so paano tumugon ng Pilipinas? Dito pumapasok yung konsepto ng voluntary price freeze. Ang ginawa ng gobyerno, imbes na mag-utos at magpataw ng batas, kinausap nila yung mga malalaking kumpanya. Naging isang kasunduan ito, isang partnership, hindi isang sapilitang pagpapatupad. So, bakit mahalaga na voluntary o voluntaryo ito? Bakit hindi na lang utusan ng gobyerno ang lahat para mas mabilis? Well, kasi kapag mandatory, may panganib na baka magtago ng produkto ang mga negosyante o bawasan nila yung produksyon. At alam nyo kung anong resulta nun? Shortage, biglang mawawala sa mga tindahan. Sa voluntary agreement, yung mga kumpanya, nakikiisa sila para mapanatili yung supply at tiwala ng mga customer. Isang strategic na pagtutulungan. At hindi ito isang malabong usapan lang may mga totoong kumpanya at produkto na kasama sa kasunduan. Ito yung mga brand na for sure pamilyar sa ating lahat. Unahin natin yung mga nag-commit for 30 days. Kasama rito yung mga go-to nating sardinas. Siyempre, Pinoy, tasty at pandesal. At yung mga sabon. Ito yung mga basic needs na kailangan talaga sa bawat bahay. Pero teka, may mas matindi pa. May mga kumpanyang nag-commit sa loob ng 60 araw or 2 buwan. Nandito yung paborito nating instant noodles, corned beef, at syempre yung mga 3-in-1 coffee na bumubuhay sa umaga natin. Pinapakita nito kung gaano kaseryoso yung industriya sa pakikipagtulungan. Siyempre, maganda yung kasunduan. Pero ang tanong, paano masisiguro na nasusunod ito? Hindi pwedeng papel lang. Kailangan may nagbabantay. At dito na natin makikita kung paano sinigurado ng gobyerno na ang pangako ay matutupad. At yung babala, nanggaling mismo sa pinakamataas. Ang direktang pananalita ng Pangulo ay isang malinaw na mensahe sa lahat. Seryoso ang gobyerno sa pagbabantay laban sa mga mapagsamantala. At hindi lang yan, puro salita. Talagang bumaba siya mismo sa mga palengke para personal na i-check ang presyo. Binisita rin niya yung mga malalaking distribution center. Bawat hakbang na to, isang malakas na mensahe sa buong supply chain. Mula sa palengke hanggang sa pinakamalaking warehouse, nakabantay ang gobyerno. At para patunayang may ngipin talaga ang batas, tingnan nyo to. Kapag nahuli kang nagtatago ng supply o nananamantala, pwedeng kang pagmultahin ng hanggang 2 milyong piso. At hindi lang yan itinuturing itong economic sabotage na may parusang habang buhay na pagkakakulong. Ganyang kaseryoso ang usapang ito. Pero alam nyo, hindi lang gobyerno ang nagbabantay. Dito, kasama tayong lahat. Lahat tayo pwedeng maging bantay presyo. Kung may mapansin kayong mali, sobrang pagpepresyo o parang may itinatagong produkto, pwede nyo itong i-report agad sa DTI. Bawat isa sa atin may papel na ginagampanan. Okay, pero maging tapat tayo. Itong kasunduan na to, hindi ito magic wand na kayang ayusin ang lahat. Mahalagang malaman natin kung ano ang mga limitasyon nito para maging realistic din tayo sa ating expectations. At yan, galing mismo sa Agriculture Secretary. Isang napakatapat na statement. Inamin niya na para sa mga sariwang produkto tulad ng gulay at isda, ibang usapan yun at posibleng tumaas pa rin ang presyo. Ang ganitong transparency, napakahalaga para sa tiwala ng publiko. So para maging malinaw, itong price freeze ay isang pansamantalang kalasag. Ang pinoprotektahan nito ay yung mga delata, depakete at iba pang processed goods. Hindi nito kayang pigilan ang lahat ng epekto ng krisis, lalo na sa sektor ng agrikultura.
Okay, so ano ang big picture dito matapos nating himayin ang lahat ng detalye? Bakit nga ba mahalaga ang ginawang hakbang na ito? Ano ang aral na makukuha natin dito? At ito ang sagot. Ang target ng buong effort na to ay simple lang, ang bawat isa sa 110 milyong Pilipino. Ang layunin ay protektahan ang bawat pamilya na namimili sa palengke at grocery para may maihain sa kanilang lamesa. Sa huli, ito ay isang malinaw na pagpili, isang policy choice. Sa halip na hayaan lang na pasanin ng ordinaryong mamamayan ng buong bigat ng krisis, gumawa ng paraan ang gobyerno kasama ang pribadong sektor. Nagtayo sila ng isang pansamantalang pader para protektahan ang budget ng bawat pamilyang Pilipino. At dito ko kayo iiwanan ng isang tanong. Itong price freeze, isang panangga na tatagal ng hanggang 60 araw. Nabigyan tayo ng kaunting breathing room. Pero ang tanong, ano ang mga susunod na hakbang? Ano ang kailangan nating gawin para makabuo ng isang permanenteng depensa laban sa mga ganitong krisis sa hinaharap? Yan ang dapat nating pag-isipan